Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa aklat ng karunungan. Ito ay may magandang ipapaalaala sa atin, mga pinagkalooban ng responsibilidad upang mangalaga sa kawan ng Diyos. Sinasabi dito, mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Kayong mga namamahala sa buong daigdig, at idagdag natin, tayong mga pinamamahala sa iba't ibang mga grupo, samahan, organisasyon, at maging pamilya. Pag-aralan ninyo ito at pakinggan ninyong mabuti. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan, ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon. Ang kapangyarihan ninyo'y mula sa katas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kanyang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madalisang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Kaya magandang paalaala, di po ba? May kanya-kanya tayong responsibilidad mula sa Diyos. Ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos ang mga kapatid natin na nasa ating pamamahala. Ang inyong mga anak sa pamilya, ang inyong mga nasasakupan sa iba't ibang organisasyon o samahan, sa simbahan man o sa lipunan. Ipinagkatiwala sila ng Diyos sa atin upang pamahalaan ng tapat. Umaasa ang Diyos na sa pamamahala natin, sila'y mailalapit natin sa Diyos. Kaya magandang suriin ang pamamaraan ng ating pamamahala at pamumuno. Sa akin bang pamumuno bilang pari, naaakay ko ba ang mga kapatid palapit kay Jesus? O baka naman minsan, naaakit ko ang mga kapatid para maging loyal sa akin. Maling-mali ang ganoong pamamaraan ng pamumuno. Ako bilang pari, hindi ako dapat gagawa ng pamamaraan para maging loyal ang mga tao sa akin, sapagkat hindi ako ang pinaglilingkuran at sinusundan natin. Dapat maging malinaw sa ating lahat, sa ating pamumuno, sa ating pamamahala, akayin at ilapit natin ang kawan na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin kay Jesus. Kaya doon sa mga organization, doon sa mga samahan, o maging sa kanya-kanyang pamilya na nagiging napaka-exclusive para lamang sa kanilang samahan, sa kanilang organization, o sa kanilang pamilya, may malaking pananagutan tayo sa Diyos kapag hindi natin nailapit kay Jesus ang mga tupa, ang mga kawan na ipinagkatiwala
sa atin ng Diyos. Kapistahan ngayon ni San Josaphat, kinikilala bilang martir at sa kanyang pamamahala, sa kanyang pamumuno, ipinakita niya handa siyang magbuwis ng kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang kawan. Kaya nga siya'y naging martir. Mas pinili niya ang ialay at ibuwis ang kanyang sariling buhay para sa kanyang kapwa. Para sa kawan na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hingin natin sa Diyos, mga kapatid, ang biyaya ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa kawan na ipinagkatiwala niya sa atin. At magkaroon nawa tayo ng biyaya na akayin at ilapit sila sa ating Panginoon. At huwag nating angkinin, huwag nating sarilinin ang kawan na ito. Hindi sila sa atin, kaya wala tayong karapatang angkinin sila. Maging ang inyong mga anak ay hindi sa inyo, kaya huwag ninyo silang angkinin na para bang walang karapatan ang Diyos sa kanila. Ang lahat ay mula sa Diyos at dapat bumalik sa Diyos. Amen.